Unang-una, nakikiramay tayo dun sa mga namatayan, sugatan na wala na mga ari-arian sa napakalakas na linog sa SOC Sargent, 7.8. Taas nun. Kita ko, napanood ko sa YouTube, pati yung Jollibee, bumagsak, buti na lang. Nakalabas yung mga crew, andun sila sa labas, nakita ko. At habang nangyayari to, ang politika natin sa Pilipinas ay circus pa rin. Kaya lang, ang mundo ay is heading towards very, very devastating catastrophe kasi nagsimula na uli ang giyera sa Iran. Kaya nga tinawag natin ngayon na round 2. Una kasing pumutok yan noong June 2025, no? Lasted for 12 days, kaya na naubusan ng arsenal yung Iran at yung Amerika, kaya na tumawag ng ceasefire. Tapos negosasyon, negosasyon, pero wala nangyayari kasi imposible yung demand ng Iran. Ang demand naman ng USA, hindi naman sa USA yun, kundi yung demands ng Israel yun. Actually, matagal na nag-gera yan dyan, no? Mula pa yung 1953, kinodita nila si Mossadegh, Ahmed Mossadegh, kasi ano Mossadegh nationalized the oil of Iran. So nagalit ang British, nag-cooperate sa CIA na ikodita, tapos they installed the Shah of Iran who reigned up to 1979. It was a reign of terror. Very, very cruel. Maraming namatay, maraming naghirap. Pinabayaan na ng Amerikano, kaya hindi ako naniniwala na yung mga Amerikano na yan are concerned with human rights. Ang daming violation ng human rights noong panahon ng Shah. Ganun din kay Somoza, kay Romero, kay Marcos Sr., no? Ang daming violation. Kaya lang tuta lang kano, kaya pinapabayaan. Tapos si Digong, no? Human rights, human rights. Kaya ipokrito talaga itong mga kano na ito. Ah, imposible yung mga demand, no? At kahit ang US ay gustong makipag-negotiate kasi may mga narinig ako, binulungan doon ni Xi Jinping si Trump nung bumisita sa China, na ayusin na yan, tapusin na yan. Kaya at siyempre si Trump, marami ring interest sa China, kaya yun, si Netanyahu lang talaga, tulad nung itong round 2 ay nagsimula, itong round 2 na ngayon, no? Nagsimula kahapon, no? Habang nag-negotiate pa, in fact, sabi nga ni Trump ay wag mong bombahin ang Lebanon. So binomba rin ni Netanyahu. In fact, yung round 1 noon, inunahan din ng Israel yun na kaladkad lang yung US US doon. No? Ngayon, simula na naman. But hindi itong gusto kong magtuunan ng pansin. Ang gusto kong magtuunan ng pansin, yung after effect ba? Tulad nung round 1, no? Yung epekto nun matindi na, no? Like kasi ang nangyari hindi lang stoppage ng supply, kundi destruction of the machineries, no? Of the source of the drilling, no? Tapos wala pang dumarating, pero may nakakalusot pa konti-konti, no? Ito, epekto lang to ng round 1. How much more ang round 2, hindi pa natin alam. Itong round 2 ngayon na nagkakasimula lang. No? Nung round 1, South Korea President has asked citizens to reduce shower time to save energy. Yung mga South Korean, ano yun uh, tulad ng mga Hapon. Actually, almost all Asia, malinis sa katawan. So, ligo ng ligo. No? Sa India naman, ito, napanood ko to mga video nito. Drivers are beating each other up in fuel station for fuel. Several have been seriously injured. Some have been arrested. Sa Australia, 500 gas stations have run out of fuel. In fact, dito sa tinitirahan ko, malapit lang dito, may isa ng gas station nagsara dahil wala na lang fuel. Ngayon, medyo may relief medyo bumaba, pero temporary lang yan, tulad ng ginagawa ni Trump sa US. Yung reserve nila, yun ang pinakawalan niya at a lower price. Pero sabi ng mga ekonomista, by July, wala na yan. No? So talagang panic mode na sila. Sa Philippines naman, people are walking to work to save fuel. In Japan, emergency oil reserves have been released. Ganun din nangyari sa Amerika. Germany facing recession because of energy prices.
Many countries declared 4 working days. Dito pinag-aralan yun pero walang nangyayari. Ang ginawa lang, nag-declare ng state of emergency. Ito, round 1 pa lang ha. Mas devastating daw, according to analysts and economists, mas devastating daw itong effect ng round 2. Kasi wala na talagang darating na langis. At hindi lang langis na mention ko na noon, pati yung mga mga other resources that are petroleum based tulad ng fertilizers, helium. Yung fertilizer, malaking epekto niyan. Kung wala ng fertilizer, malaking epekto niyan sa mundo. No, helium sa mga chips natin. Habang dito naman sa Pilipinas, hindi mo lang iniisip, hindi pinaghahandaan, kundi mas busy sila sa politika kasi just to shield, just to protect someone, the mastermind of the flood control scandal, bayad dito, bayad doon. No? Wala talagang kalinga, walang malasakit. No? Ah, ang sabi ng mga ekonomista tulad ni Professor Jeffrey Sachs, mararamdaman daw natin itong epekto ng round 2 by the end of July or up to August or and beyond. So, June na ngayon, next month, July, wala ng oil reserves. Itong mga kawatan na to, maraming pera to eh. No? So, kahit marami kang pera, paano kung dumating sa punto kahit marami kang pera pero wala kang mabiling langis, kahit mag-imbak ka, mauubos yan. Pati na yung pagkain, gano'n. Worse pa raw to sa COVID eh, itong mangyayaring epekto ng round 2. Ito nga, nabanggit ko, epekto lang ng round 1, pero ang epekto ng round 2, mas masahol pa. Tapos tuloy-tuloy pa yung giyera sa Iran, maraming natatakot baka maging nuclear. In fact, may nagsasabi sa Pakistan, bigyan nyo na yung nuclear weapon yung Iran para matapos na to, deterrent. Pero for sure, si Netanyahu gagamit ng nuclear yan eh. No? Pupusta ako dyan. Retaliation yan. Ano yan? Lalaki yan. And the world will never be the same again. God forbid. At dito sa Pilipinas, may mga EDCA basis tayo. Hindi na tayo natuto sa karanasan nung nakaraan, yung pangalawang digmaan pandaigdig. At saka ngayon, yung Gulf War. Hindi na sa halip na protektahan ng US military bases sa West Asia or sa Middle East, yung mga host countries nila, naging magnet pa ng bombings, ng missile strike. Ganon din mangyayari dito sa Pilipinas. No? Wala silang pakialam eh. Ang AFP, sabi ko na sa inyo, hindi gagalaw yan unless talagang maghati-hati. Although hati na nga, pero tingnan natin paano ang dynamics sa structure. No? Kasi mga tao din yan eh, nakakaramdam din ng hirap yan. No? Kanong talaga ang Air Forces natin kontrolado ng Amerikano. Tapos gusto pa nila mag-extend. Pwedeng gawin ng Amerikano yan. Tulad ng ginawa nila kay Marcos Sr. Pinabayaan lang nung ayaw umalis sa pwesto. Kasi bata nila. Tayo talaga nila ngayon. Ayaw talaga nila si VP Sara kasi anti-US yan. Yung pamilya niyan. Sigurado, maliban sa kulong yung mga magnanakaw, sigurado talsik yung mga EDCA bases dito. At sigurado magkikipag-ugnayan tayo sa China. At yan ang ayaw na mangyari ng mga Amerikano na walang ginawa kundi guluhin ang mundo. So, kung sa kung sa eroplano pang magka-crash, no, sisigaw yung piloto o yung stewardess, brace, brace, brace. So sa tingin ko yan ang gagawin natin ngayon while waiting for the effect of round 2's effect.